Habang nagpapatuloy ang labadang neutral sa pagitan ng Israel at Hamas, may inaasahang galaw mula sa Palestinian Liberation Army na nagsarado sa mga kawal ng Hamas na matatagpuan sa Gaza Strip. Ang mga puwersa ng Hamas ay nasa ilalim ng blokeo. Kamakailan lamang inanunsyo ng Israel Defense Forces na sila ay maglulunsad ng ground operation laban sa Gaza Strip. Nagpabala sa mga mamayan ng Gaza na mag-evaluate at lumipat sa katimugan. Ang mga tao na nakatira sa Gaza ay may daladalang gamit at naglalakad sa kalsada, at ang mga taong nanggaling sa Gaza na naiwan sa kanilang mga tahanan ay bumuo ng mahabang pila sa kalsada. Sa kabila ng lahat ng mga babala, ang karamihang mamayan ng Palestina ay hindi kinikilala ang giyera na inilunsad ng Hamas laban sa Israel. Dahil dito, mas pinipili ng karamihan sa kanila na lumisan sa lungsod kaysa suportahan ng Hamas. Gayunpaman, ang pamumuno ng Hamas ay nagsasagawa ng napakalupit na pulisiya na hindi sinusuportahan ng mga mamayan ng Palestina. Pagkatapos ng pagsisimula ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, nagresort ang mga puwersa ng Hamas sa pagnanakaw dahil hindi nila mahanap ang suporta sa kanilang hinahanap. Libo-libong mamamayan ng Palestina na walang tahanan ang naging biktima ng mga kawal ng Hamas na kanilang kinidnap at nirecruit sa kanilang organisasyon. Ang mga taong ito ay pilit na pinapalaban at kinukuyog kapag hindi sumusunod sa kanilang kagustuhan. Ang huling punto na nagdala ng sobrang pagkaalarma sa Palestinian Authority ay ang patakaran ng Hamas na hindi pinapayagan ang mga mamamayan na lumisan sa lungsod kahit pa may pabala ng Israeli Army na mag-evacuate bago magpatupad ng airstrikes laban sa Gaza. Hindi pinapayagan ng Hamas militia ang mga mamamayan na lumisan sa lungsod at inilagay ang truck at bus sa mga exit points ng lungsod. Na magsagawa ng airstrike ang Israeli Army laban sa Gaza, ito'y naging malala dahil huli na para sa lahat. Bagaman nais ng mga mamamayan ng Palestina na lumisan sa lungsod, ang pagtanggi ng Hamas militia na payagan sila ay nagdulot ng mas malalim na galit laban sa pamahalaan ng Hamas. Pagkatapos ng pagkakabawas ng tensyon sa pagitan ng Hamas at ng mga mamamayan ng Palestina, isang interesadong pahayag ang mula sa Pangulo ng Palestina. Sinabi ng Pangulong Mahmoud Abbas na ang Hamas ay hindi kumakatawan sa Palestina at ang lehitimong kinatawan ng mga mamamayan ng Palestina ay ang Palestinian Liberation Organization. Ang mas kakaiba pa, inanunsyo ng Palestine Liberation Army, ang military wing ng Palestine Liberation Organization, na sila ay magdedesisyon laban sa Hamas at sila'y kumikilos upang palayasin ang puwersa ng Hamas mula sa Gaza Strip. Ipinatawag ang mga reservist kasama ang mga retired commander na dating naglingkod sa Palestinian Liberation Army upang muling maglingkod sa kanilang hanay. Nagharap ang mga kawal ng Palestinian Liberation Army at ang puwersa ng Hamas para sa unang pagkakataon sa bayan ng Al-Madar na matatagpuan sa Gaza Strip. Ang mga kawal ng Palestinian Liberation Army na pumapasok sa bayan ng Al-Madar na nasa ilalim ng kontrol ng puwersa ng Hamas ay nagpatupad ng mahabang labanan laban sa puwersa ng Hamas sa bayang ito. Ayon sa impormasyong mula sa mga regional na pinagmulan, ang isang outpost ng puwersa ng Hamas ay labis na nasira sa panahon ng pag-aaway ng mga kawal ng Palestine at mga kawal ng Hamas. Kasabay nito, mahigit sa 60 na kawal ng Hamas ang nasawi sa kanilang police station sa mga labang ito. Pagkatapos ng pagpasok ng kawal ng Palestine Liberation Army sa bayan ng Al-Madar, pinayagan nila ang mga mamayan ng Palestina na naiipit sa bayan na sila'y lumisan na. Sinasabing libu-libong mamayan ng Palestina na pilit na hawak ng puwersa ng Hamas ay umalis sa bayan at lumipat patungo sa katimugan ng lungsod. Sa tingin mo ba, kaibigan, may pag-asa kaya ang Palestine Liberation Army laban sa puwersa ng Hamas? Itinatag ang Palestine Liberation Organization noong 1964. Salamat sa masigasig na suporta ng dating presidente ng Egypt na si Gamal Abdel Nasser. Ito ay tinatag dahil sa pangunguna at kooperasyon ng mga bansang Arabo. Makaraan ito, itinatag ang bansang Arabo ang military schools upang magturo ng pamarang gerilya sa mga Palestinyo. Sa ganitong paraan, itinatag ang Palestine Liberation Army sa pagsusulong ng Palestine Liberation Army laban sa puwersa ng Hamas. Nagkaroon ng pagdagsa ng mga tangke ng Israeli Army sa mga border area. Inanunsyo ng Israel Defense Forces na kanilang ipinagpaliban ang paparating na ground operation laban sa Gaza, ngunit inaasahan na ito ay magsisimula kasabay ng pagsugod
ng mga kawalang Palestine Liberation Army laban sa Hamas. Sa kabilang banda, nagsimula na mag-anda ang Israel para sa giyera laban sa Lebanon sa pamamagitan ng paglikha ng 4 kilometers buffer zone sa rehiyong na ito. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran sa loob ng maraming taon ay tila nagbibigay daan sa Iran na magkaroon ng pagkakataon na sumakop sa mas malaking bahagi ng Middle East, at ito'y nagdudulot ng malaking banta laban sa Israel. At kung ating mapapansin mga kaibigan, dumadami ang mga hidwaan sa lugar ng Middle East at nawa ay patuloy nating ipanalangin ang lugar na ito. Mga awit 10 verse 17 to 18. Papakinggan mo, Yahweh, ang dalangin ng mga hamak. Patatagin mo ang loob ng mga kapuspalad. Ipagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng taong mananakot ng kapwa. Mga kaibigan, patuloy nating ipanalangin ang lugar ng Middle East sa tumitinding tensyon doon at ang mga kawawa na mga sibilyan na tinatakot ng mga mas malalakas na puwersa laban sa kanila. Nawa ay maging maayos na ang tensyon na ito. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, hinihiling po namin, Panginoon, na nawa ay matapos na ang kaguluhan sa Middle East, partikular sa Israel. Na nawa, Panginoon, patuloy niyo pong alagaan at iligtas lalong higit ang mga sibilyan doon. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa amin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.